ni Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa Davao Death Squad. Kabilang ito sa mga iniimbestigahan umano ng ICC. Eto, si Sara, BP Sara, kinokonekta dito sa Davao Death Squad. Nako. Dahil sa Tokhang Operations, nakatutok si Ian Cruz. Harapin ni Vice President Sara Duterte ang anumang akusasyon sa kanya, ngunit haharap lamang siya sa isang Filipino judge sa hukuman sa Pilipinas. Ito ang idiniin ng bise matapos lumabas ang ulat na kasama umano siya sa... Mahina rin naman po ba signal ko? Ay, nako. Okay, eto ang ganda. Bago natin sabi ni Berador Calvo. Coach Oli, ama ni Tambaluslos ang isa sa sumira ni kay Marcos Sr. Tapos, eto na naman ngayon, Marcos Jr. sinisira na naman nitong anak na sumira sa ama. Kaya nga ano ba talaga ang ng mga Tambaluslos, oh? Tama naman si Berador, ha? Oh. Yan ang sumisira kay Marcos, si Tamba. Mga akusado sa International Criminal Court o ICC na nag-iimbestiga sa isinasagawang war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat, sinabi umano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may ilang testigo nagsabing noong nakaupo pa siyang alkalde ng Davao City, pinayagan daw ni Inday Sara ang pagpatuloy ng Tokhang Operation sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Tugon ng bise, sa mga taong nakaupo siyang mayor at vice mayor, ni minsan daw hindi sa Davao Death Squad. Pero mula nang manalong vice president, bigla na lang Ayan po Yan po, kitang-kita, napaka-obvious ng demolition job sa Duterte. Alam nyo, bago na maupo si Marcos, wala namang issue etong si Sara sa ICC. Ang talagang binabanatan lang yan ay si PRRD. Ngayon, kinokonekta na kay Sara. Tama si Sara Dati naman, wala namang bintang sa kanya. About dyan sa death squad na yan. Wala siyang connection sa ICC. Hindi nga siya nababanggit sa ICC. Kayong kasali na siya. Kaya kitang-kita may target po sila Hindi, alam mo, si PRRD, hindi yan ang main target nila. Ako naniniwala, yes, kasama si PRRD sa target nila. Pero ang talagang target nila dito, si Sara. Hindi naman kasali ito Ngayon lang yan. Ngayon lang panahon ng administrasyon ni Tambaluslos kung kailan dinidiin siya sa ICC. Tapos ito naman, sausaw naman to si Trillanes. Ito si Trillanes talaga. Ito yung parang vlogger na galit kay Banat Bay. Pag talaga may babanat kay Banat Bay, sausaw ng sausaw para lang maging relevant. Ganyan. Ito namang politiko na ito, pag may titira kay Trillanes, ay titira kay PRRD, may titira sa Duterte. Sausaw. Hindi ko alam kung ito bang taong tong si Trillanes ay pinanganak para ma-insecure sa mga Duterte. Di ba? Anong klaseng tao to anong panawagan nito sa buhay, si Trillanes? Kahol ng kahol. Sausaw siya ng sausaw. Huwag ka na makisali, Trillanes. Wala ka ng posisyon Irrelevant ka na. Alam mo, ayoko na sanang pag-usapan si Trillanes Kasi alam mo kung bakit? Parang vlogger na papansin. The more niyong pinapansin, gustong-gusto nila kahit na binabash mo. Irrelevant na yan si Trillanes. Hindi ka mananalong senador. Pustahan tayo, hindi ka mananalo. Mayroon ka lang pwede mapag-asa. Siguro takbo ka dyan, barangay captain, barangay tanod, pwede. Pero yung matataas na posisyon, irrelevant ka na.
Huwag mong gayahin yung mga banat ni PRRD. Kasi si PRRD kahit pikit, pag tumakbo yan, panalo. Number 1 pa. Kahit nga hindi buka ang bibig niyan eh. Ikaw, tahol ka na ng tahol, hindi ka pa manalo. Nakita nyo difference? Kasi minsan, alam mo, para, ano yun eh, para tayong gaya ng gaya. Hindi naman shoot sa ginagaya. Di ba? May mga ganyan eh, di ba? Parang mga rapper, ginagaya mga black rapper. Ang layo naman ng style. Yung mga tinatawag nilang mga Mexican, yung mga loco, mga ganyan ba? Mga Chicano, may nakikita akong ganyang forma, ang layo naman. Trying hard, in short. Si Trillanes is trying hard to be like Duterte. Especially PRRD. Sa pagbukas ng bibig, wala. Laos ka. Hindi ka type ng tao. Pa-interview ka na lang dyan. Yan lang naman na may gusto mag-interview sa'yo, si Christian. Nagbobolahan yung dalawa. Nung nagkaroon ng testigo laban sa kanya, hindi raw niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Dagdag niya, huwag daw ipahiya ang bansa sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na makialam sa Pilipinas dahil sampal daw ito sa mga bayaning Pilipino. Alam nyo, eto yan ha. It's normal na magkakaiba tayo ng political affiliation. Siyempre, hindi may iwasan, may political bias tayo, meron tayong sinusuportahan, no? So, kaya nga meron dilawan, may pinklawan, may pulawan. Ngayon na magkasanib na sila, kaya nga pulawan. Merong DDS. So, normal yan. May mga ganyan. Pero never, pag ang kalaban natin ay ibang bansa, dapat magkakasama tayong Pilipino. Papansin nyo ba? Hindi tayo magkakasundo, no? Yung iba nga sa atin, ayaw pa si Pacquiao. Pero pag may laban si Pacquiao, magkakasama tayo, magkakampi tayo. Ganon din yung basketball natin. Pag may kalabang ibang bansa, magkakakampi tayo. Alam mo, kaya nadidiri ako doon sa may gustong pumasok ang ICC. Nakakadiri kayo. Napakawala niyong kwenta. Kasi, okay lang na magkakalaban tayo, pero hindi to the point na nakakahiya tayo sa ibang bansa. Yang ginagawa nyo, papapasukin nyo ang ICC para sila mag-imbestiga, parang sinasabi nyo walang kwenta ang ating korte, walang kwenta ang ating DOJ, walang kwenta ang ating pulis, walang kwenta ang Pilipinas, walang kwenta ang presidente. Walang kwenta mga politiko natin. Walang kwenta mga Pilipino. Bakit? Hindi natin kaya mag-isa. Ibang bansa ang mag-iimbestiga sa atin. Kaya po ako nandidiri sa inyo mga buwisit kayo. Yung galit nyo sa politika, mali na ang diskarte nyo eh. Ako, maunawaan ko po kung may galit kayo. Pero pagkahihiyan na ang usapan, dapat magkakakampi na tayo. Pagkahihiyan sa ibang bansa, wag. Yung pinapapasok nyo sa ICC dito sa Pilipinas, kahihiyan po yan. Naku, Trillanes. Ewan ko sa'yo, huwag ka na sumausaw. Alis ka na dyan kasi wala kang silbi. Hindi ka naman mananalo eh. So, paano nabibigyan ng hustisya ang biktima ng EGK? O, di magdemanda kayo, magpresenta. Hindi po. Kasi, eto na, meron ng meron ng bashers. Wala namang problema. Di ba, parang sinasabi mo, wala ba tayong korte? Sinasabi nyo ba? Kasi ito'y parang sinasabi ninyo, inutil ang korte natin. Inutil ang DOJ. Inutil ang pulis. Walang silbi. So, Ben, reklamador, yung tanong mo, sinasabi mo bang inutil ang korte natin? Kung totoong may EGK,
magdemanda kayo. May korte tayo eh. Ba't ka magsusumbong doon? Di ba? Gusto mo bang ipakulong namin si Tambaluslos dahil sa mga nilustay niya, di umanong mga pera? Yan ang sinasabi. Nagbabayad siya sa pirma, sabi ni Amy Marcos. Gusto mo bang tawagin namin ang ICC at ipakulong namin siya? Sa ICC kami magrereklamo? Type nyo yon? Hindi, sabihin mo sa basher, inutil ba ang korte natin? Kaya nga, kung sa tingin nyo inutil ang korte natin, gibain na yan. Ano silbi niya kung magsusumbong tayo sa ICC? Meron tayong korte rito. Chato Baker, maraming salamat po sa stars. Ganun kasimple yun eh. Kahihiyan ng buong bansa natin. Buong Pilipinas nakakahiya sa ibang bansa pag pinapasok ang ICC. Nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Gayunpaman, haharapin daw niya ang anumang akusasyon pero haharap lamang sa isang Pilipinong huwes at isang Pilipinong korte. Ayan. Trillanes, makinig ka ha. Yan ang stand ni Duterte, ni PRRD, ni Bato at ni Sara. Haharapin ang batas pero haharap lang sa Pilipino. At haharap lang sa Pilipinong korte, Pilipinong judge. Wala pong jurisdiction yung ICC. Huwag nyo kaming siga-sigain dito. Yung gusto nyo, basta nyo gigibain yung OCOD. Gusto nyo, ganun eh. Parang gusto ganun gawin ni Trillanes. Basta, sige, pasok itong ICC. Kahit mali. Parang ginawa nila sa OCOD. Hindi ganun. May batas po tayo. Sundin natin ang proseso. Di ba? Ito, pumapalag pa. Yes, kasuhan nyo nga speaker ng corruption kung effective ang korte natin. Yes, effective po. May timing lang. In my opinion, I'm positive makakasuhan yan. Pero hindi ngayon. Kasi sila nakaupo. Tandaan mo, umiikot ang mundo. Ben Reclamador. Yan ito yung sinasabi niya. Antay ka lang, makakasuhan yan. Hindi ngayon. Pero, hindi kami sumbongero. Hindi kami magsusumbong sa ICC. May timing. Hindi naman nakaupo si PRRD. Demanda nyo. Alam mo, ito lang eh. Maraming galit po kasi. Let's admit this. Tingnan nyo kung sang-ayon kayo sa akin. Pakilagay nyo po dyan kung sang-ayon kayo. Marami pong kasing galit sa Duterte. Tinamaan po kasi it's either addict sila, addict sa'yo, or may kamag-anak na addict, o may kaibigang addict na tinamaan. Sana, pinagsabihan ninyo yung mahal nyo sa buhay na itigil na ang droga. O ikaw mismo, kaya ka siguro reklamador. Kasi tinamaan ka dahil addict ka. Di ba? Ganun talaga eh. Instead na sisitahin mo yung pulis na huhuli sa'yo, magrereklamo ka dun sa presidenteng hinahabol ang addict, itigil mo ang pag-addict. Simple. Sino ba ang galit kay Sara? Dalawa ang galit kay Sara. Rebelde. Mga NPA. At yung gustong makuha ang posisyon ni Sara kasi alam na alam natin siya ang lamang na lamang sa pagka-presidente sa 2028. So, ang galit sa Duterte, mga adik or NPA or rebelde. Kasi bakit? Yung kampanya ni Sara against mga kaliwa, epektibo. Sila ang hinabol. Kaya galit itong mga to sa mga Duterte. So, adik ka or
rebelde ka or siguro may pangarap ka. O kung hindi man ikaw, meron kang kaibigan na tinamaan because of that. Diba? Ay kayo na po mag-isip kung tama ako o tama-tama. So napaliwanag na ba? Ay di i-demanda. Ganun din kasimple yan eh. Kasi hindi po lahat, isipin ninyo, lahat na nagiging problema natin, isusumbong natin. Pag hinayaan natin ang ICC, so lahat na magiging problema natin, susumbong natin sa ICC. Wala na mangyayari sa bansang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi pwedeng pagbibintang lang, kailangan lahat ng bagay may investigasyon. Lahat ng bagay may ebidensya. Pero again, before we move on, kung meron kayong mahal sa buhay na nag-a-addict at nagre-rebelde, pakipagsabihan ninyo. Huwag kayong basta magagalit sa Duterte dahil sinusupil yung mga illegal na gawain ng mga addict. Yung mga illegal na gawain, kahit babata kung nagbebenta, kung bata nang re-rape dahil addict, re-rapein yung anak mo, type mo, bakit? Addict? Kasi bata? Pagbigyan? Di ba? Simple. Pagsabihan nyo yung mahal nyo sa buhay. Hindi ko po inaano yung mga addict pero wala tayong magagawa Yan ang batas Kailangan nyong ihinto yan bago pa kayo hintuin. Sa bagay, ngayon, pahinga kayo. Hindi kayo masyadong nahahabol. Pero pagdating ng 2028 at naupo si Sara, lagot na naman kayo. So kakatakbo nyo sa problema, better yet, harapin nyo problema. Itigil nyo na yung droga. Huwag kayong magalit sa Duterte, itigil nyo na yan. Kasi makakabalik at makakabalik ang Duterte. So, pag tinigil mo yan, hindi mo kailangan magalit sa Duterte. Matutuwa ka pa. Bakit? Nahinto mo yung droga.